Shalom, good day po sa bawat isa sa atin. Minsan pa tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Actually, ito po yung masayang parte ng ating pag-aaral. Tayo nakatapos ng 12 lessons ng ating salvation series. So we will continue it. Parang meron tayong series of foundational para magkaroon tayo ng maturity. Ang tawag dito, maturity series. No? Dapat lumalim na tayo sa Panginoon. So yung pag-aaralan natin is very foundational. So kayo po ay mabibless at lalo pang mag-grow kasi yung goal natin mag-grow kayo para kayo'y mamunga. Sabi ng Panginoon na tinawag tayo para mamunga ng sagana. Amen. So, ang topic natin ngayon is prayer. So, ididiin natin ito. Aral tayo mga ilang sequence about prayer. So, ito po, ang first lesson natin. Ito po, yung about prayer. Ang text natin, makikita natin sa Romans chapter 12, beginning verse 12. Sabi ng Bible, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Yan. So, maging tapat daw tayo sa pananalangin. So, ito po yung sinabi ng Romans chapter 12, verse 12. And then another verse po dito sa Colossians chapter 4, verse 2. Devote yourselves to prayer. Inukuman tayo. Being watchful and thankful. Yun. Devoted tayo sa pananalangin. So it is a command and it helps a lot, makakatulong ng malaki sa atin. So what is prayer? So being a Christian is not just joining a certain religion. Hindi lamang tayo parang pumapasok sa religion. First and foremost, it is a living relationship with the living God. So kapag may relationship, dapat healthy yung communication. So, kapag tayo nananalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos. So, prayer is the way to communicate with God. Two-way process po siya. Tayo nakikiusap sa Lord, and the same way, si Lord nangungusap din sa atin through revelation, and not very clear sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kapag nanalangin tayo, meron tayong time na nagbabasa rin ng Bible. So, when we speak to Him, there are also times when we simply listen. Minsan, hindi lang tayo salita ng salita, ang principle ng prayer, kundi tayo rin ay nakikinig, marunong tayong makinig, manahimik, at mag-take time. Ano ba yung sinasabi ni Lord? Baka merong command, merong instruction, merong warning na sinasabi si Lord sa atin. That's why marunong din tayo makinig, So parang ang importante dito, linitingnan natin yung salita ng Diyos para mayroong confirmation. Kasi minsan rini-rebuke tayo ng Panginoon, tiniteach tayo at ginaguide tayo. Di ba? So yun po yun. Why should we pray? Bakit tayo kailangan manalangin? There are two main reasons why we should pray. Number one is to deepen our relationship with God, para lumalim tayo. Kapag hindi tayo nananalangin, natutong nananalangin, hindi tayo nagkaroon ng culture of prayer, mababaw ang relationship natin. Kasi biro mo, paano kayo lalago kung hindi ka nag-usap? Kahit na ba naman yung mag-asawa, kung hindi nag-usap, paano sila magkakakilala? Sabi ng Bible sa James chapter 4, verse 8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands and you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So dapat intentional tayong makipagrelasyon sa Diyos. So isa po sa pamamaraan para lumalim tayo, magkaroon tayo ng healthy prayer life. Kahit na po alam na natin na tinanggap na natin ang Panginoon, kailangan maging intimate tayo. Ang sino mang nagiging intimate, ay lalong lumalago, lalong nagiging mas kilala ang bawat isa.
A relationship needs to be worked out in order to grow deeper and sweeter. Through prayer, we can know God's more. The more consistent we are in prayer, the closer we get to Him. Amen? Alam po natin, napaka-importante. Kaya po ng mga kilala nating mga kilala sa Bible, sina Moses, sina Joshua, they not only know God, but they intimately closer to God because of their intentional prayer. Ano pa? Kanina, sabi natin to deepen our relationship. Pangalawa, to receive from God. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 7, verse 7, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. So, yung pala naman, si Lord naman pala nagpapasaliksik. Inuutusan tayo na humingi. No. Alam naman natin na na ang Diyos po'y mabuti. Siya'y Diyos ng mapagbigay. He is a generous God. Actually, sa Bible, there are 7,000 more promises that are available for us to claim. So, yun po. These promises is given for us. No? However, can we claim or receive those promises through prayer? Nakukuha lang natin yon sa pamamagitan ng panalangin, of course, kasi nararamdaman natin. Sabi po ng Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything. By prayer and petition. With thanksgiving, present your requests to God. Yan. Huwag kang mabalisa. Gawin mo, manalangin ka. Kahit na kahit na anong klase yung pangangailangan mo, basta maging totoo ka lang sa Panginoon. Alam niya, kilala niya tayo. So, yun, alam natin. Number 1 is to deepen, pagkatapos to receive. Then, what are the principles of prayer? Ano ba yung principle ng pananalangin? Kailangan kasi merong tayong susundin na principle na tinuturo ng Bible. Hindi tayo mag-experiment na para bang ito tama na yung panalangin. So, ang Lord kasi, He works through principle. He responds through principle. O kailangan, ano yung gusto niya, ano yung hindi niya gusto. Ano yung rini-require ni Lord sa atin. Amen? So, number 1 is pray in secret. Dapat matuto kang manalangin ng secret. Para bang meron sinasabi sa Bible, tawag doon, yung pong closet mo, prayer closet mo. Sabi ng Bible in Matthew 6 verse 5 to 6, when you pray, do not be like hypocrites. Sabi niya, for they love to pray standing in the synagogue and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you, sabi ng Bible. So dito, may mga iba kasi mali yung prinsipyo nila about prayer. Akala nila when you pray, ginagamit nila ng maling motibo. Parang pagpapakitang tao, pinapakita nila na sila ay religyoso. So, nananalangin sila, yung malakas. Yung mga tao naman, humahanga sa kanila para bang, banal ito. Hindi po ganoon yung panalangin. So, ang sinasabi ni Lord, dapat manalangin ka in secret. Go to your room, close the door, and then communicate to the Father na nakakakita sa iyo. Amen? So, yun po. No? Pangalawa po, yung pray with correct understanding of what God is. No, yun po yun. Sabi ng Bible sa Matthew 6 verse 7 to 8 sabi niya, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask them. We ask Him. Many Christians are like pagans. Kala nila kung toro mahaba, religious, holy, o kaya mas effective. Hindi po ganoon, no? Kailangan meron tayong motibo.
Bago man tayo manalangin, alam na ni Lord kung ano yung papanalangin mo. Alam niya yung kasagutan ng panalangin mo. Amen? Ang gusto ni Lord, ang concern ni Lord, yung magkaroon kayo ng understanding. Amen? So dapat patuloy, pag manalangin ka, sabi niya, before we ask God, the Father already knows what you need. This means that God is concerned, is ready to meet our needs when we ask. Alam na niya, kaya niyang bigay, lalo na yung pangangailangan natin. No? Ibibigay naman ni Lord. Interesado si Lord doon sa puso mo, puro yung puso mo. Amen? So, wag ito yung wala tayong alam sa Lord. Basta, kailangan may pagkakikilala tayo sa Panginoon. Another thing is pray with faith. Oo nga naman, kapag ikaw ay nananalangin, kailangan may pananampalataya. No? Huwag kang yung manalangin kapag tapos nagdududa ka na hindi tutugunin ni Lord. Parang hindi yun effective. Sabi ng Hebrews chapter 11, verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe and He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. I-reward niya yung talagang mataimtim, may kigil, may apoy para dumulog sa Panginoon. So may paniniwala, bilib na bilib sa Diyos. Yun ang hinahanap ni Lord. Yung kapag nanalangin ka, thank you Lord. Yung hindi pa man sinagot, meron ka ng assurance, meron kang confidence na para bang ang Lord tutugunin niya sa kanyang sariling pamamaraan at para bang inilalagak mo yung nararamdaman mo. Alam ni Lord yung laman ng puso mo. Kaya importante yung pananampalataya. Gaya ng sinasabi sa Matthew 9:20, 9 yung pong dalawang bulag, gustong lumapit kay Jesus, malayo, sabi niya, pagalingin niyo po kami. Sabi ng dalawang bulag, sabi niya, naniniwala ba kayong kaya ko kayong pagalingin? Sabi ni Jesus Christ. Opo. Yun. Pagkatapos, pinagaling sila. Nagulat sila. Sabi ni Lord, mangyari ayon sa iyong pananampalataya. Amen? So sabi ng Mark 11:24, when you pray, believe that you receive them and it shall be yours. So meron ka ng assurance. So alam mo na kayang ibigay ng Ama mo sa langit yung hinihiling mo according sa kanyang kalooban. And then, kanino naman po tayo mananalangin? Pray to the Father in heaven. So, i-address natin yung panalangin natin sa Ama natin sa sa langit. This then how you should pray. Sabi niya, our Father. I-address natin. In heaven, hallowed be your name. So, ito po yung seminar na tinuro ni Jesus Christ nang kausapin siya nang kinausap po siya ng mga disciples. Sabi niya, Panginoon, turuan mo naman kaming manalangin. So, sabi niya, ganito kayo manalangin. Yan, tinuro niya. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. Hindi niya sinabing ito yung panalangin ninyo. Minsan, repeatedly, pinapanalangin nila yung sinabi ni Jesus. Pero, yung pong tinuro ni Jesus ay pattern. Yung pong parang padron. Ganito dapat yung pamamaraan na makikipag-usap. Una mong purihin ang Diyos. Our Father, i-address mo sa Ama. Hallowed be thy name. Papuri muna bago panghingi. Yun po yung tinuturo. Amen? So, importante, pray to the Father. Kasi, ang Ama mo na kapag ikaw ay gumagawa, nanalangin ka na nakatago, yung mga bagay hindi nakikita, siya yung magre-reward sa iyo na i-reward ka sa mga nakikita ng tao. Amen? So, another thing is pray in the name of Jesus. Pag nanalangin tayo, ina-address natin sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Sabi ng Ephesians 5:20, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Ayan. So, in my name, sabi palagi ng Bible,
Ask in my name, it shall be given to you. Yung mga talatang ganon, tinuturo ni Jesus. Jesus Christ, the only mediator between us and God. So, hindi tayo makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Siya lamang ang binigay ng langit na sukat at kaligtas ng tao. Kaya, powerful. There is the name above every names. That in the name of Jesus, kabilang po tayo, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ano pa? Pray with the guidance of the Holy Spirit. Amen. So kapag tayo nananalangin, kailangan nandun yung guidance ng Santong Espiritu. Amen. Sabi niya rito, in the same way, the Spirit help us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray, for by the Spirit Himself intercedes for us with groans and words cannot express. Ayun po. So sabi niya, and pray in the Spirit of all occasion with all kinds of prayer requests. With this mind, be alert and always keep on praying for all the saints. So pray in the Spirit. The Spirit, He will intercede. Yung mga agulgul, panalangin ninyo, na minsan hindi nyo alam kung paano panalangin. Pero tama naman ang puso mo. Yung mga lumalabas sa bibig natin, naisip natin, Lord, ini-interpret po ng Santong Espiritu. That's why kapag ikaw'y nananalangin, it must be guided by the Holy Spirit. No? When we pray directly to the Father, kailangan we need to be guided by the Holy Spirit. So kapag ang panalangin natin hindi guided, prayer is not asking for what you want, but it is asking for what God wants for you. Yun po yung mga guided. No, kapag lumalapit ka, hindi naman kagad inisip mo, ano, kailangan ko to eh. No? Pero ang totoo lang, no, ay tanungin mo kung anong gusto ng Diyos. Sigurado, merong pinagagawa o tinutus ang Diyos. No, ang panalangin palagi ay natutugon kapag nasa kalooban ng Ama. Hindi ka magkakamali. Amen? And the last one is pray earnestly. Yan. Yung panalangin may puso. Yan. Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Sabi na. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Yan. Yun ang sinasabi ng Bible sa Jeremiah 29 verse 12 to 13. Hanapin ninyo ako at kayo nanalangin ng buong puso, no? Tutugon ako, masusumpungan ninyo ako. So, yun po, no? Kasi kapag nananalangin yung mga Pharisees, Sadducees, parang pakitang tao, no? Akala nila ma-impress nila ang Diyos. Pero we don't want to, ayaw naman po nating i-judge yung mga tao. But I pray na maintindihan po natin kung paano ang tunay na pamamaraan ng panalangin. May gigil, may apoy. Hindi lang po tayo basta nag-mention ng mga salita bagkus nanggagaling sa puso. Nakikipag-communicate. Alam ng Diyos kung ano ang ating gusto, kung ano yung makakaganda sa atin. Amen? So, sana meron po kayong natutunan. I believe meron naman yung tamang pamamaraan at saka yung prinsipyo kung bakit tayo nananalangin. Yun po yung gusto nating ituro sa inyo. I pray na kayo po'y matutong manalangin na according to the will of God. At doon po ninyo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. When you pray, ng tama, alam nyo, yung mga mahirap na inisip mo, magiging madali. At makikita mo, experience mo yung supernatural. Amen po ba? So, kapatid, God bless you. Isipin mo yung mga principle na ito, kung saan ka nagkamali para baguhin mo. Balik-balikan mo yung video nito. Until next time, pagtatapik muli tayo ng prayer. Pero, ako'y naniniwala, ano man ang panalangin mo, kayang sagutin ni Lord. Amen? So, sige po, tayo manalangin. Heavenly Father, salamat po sa araw na ito. Muli, dinadakila ka namin, sinasamba. Panginoon, alam po namin nakabukas na po yung langit. Ikaw po nang sabi na humingi kami bibigyan. Yun po yung mga pangako mo. Kaya turuan mo po kami lumalim sa relasyon sa iyo at inihiling po namin na
magkaroon kami ng understanding kung bakit, ano yung petition, ano yung thanksgiving, ano lahat na tinuturo mo sa amin. Thank you, Father God. We praise you, we honor you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless you po.